Halaw. Based sa love story niya. Naglagay lang ako ng mga, nag-add lang ako ng story, tapos sila direct na yung nagbuo. Yun. So ilang parts siya? 5? 5 parts. Of 10 minutes po. 5. Yeah. Of 10. Yes. Does it feel to be the most searched one female sa YouTube? And what was it for? Actually, sa mga ano nga din po sa mga ano XX sites, mga nagtatap din siya. Sabi ko, ay, kailangan ko na ba yun? Gawin na ba natin? Yung search, sorry ma'am. Yung search ba came from like YouTube or I mean like a web your own channel or lumabas ka pa sa movie or paano nag-start yung pagiging mong popular na you were the most paano searched? po nag-start? Actually, year 2021 nag-boom ako, 2020 kasi lockdown diba? Lockdown tayo lahat noon. So, walang magawa. Ako namatayan ako ng time na yun. Asawa ko, 10 years. Yeah, 2020. COVID din? Yes. Not COVID, it's lupus. So, walang magawa. So, wala ring, walang trabaho, walang means of anything, walang communication. Tapos, saan mababaliw na, yun na. Video, lahat ng angulo, ganun. Anong content ginawa mo? Anong klaseng content? First content ko, actually, yung minimake-upan ko siya sa kabaong. Madrama. Ang pangit. Oo, medyo madrama. Tapos diyan, 1 month ako hindi maalis sa bed. Doon ako nakapag-isip, parang Moses no? Ganun. Doon nag-start. Na parang may realization na, sige, ito na lang gagawin ko. Buong buhay ko, 100%, 360, sige, ikutin niyo ko. Ganun na siya nagsimula. You have kids? Yeah, I got a kids. Meron akong 9 years old, si Artus. Meron akong 1-year-old now. After 5 years na my death of my husband, doon, nagka-jowa-jowa na. Siyempre, kailangan na natin maglandi. Baka amagin. Huwag naman po tayo magpaamag. Mahirap yun. Pero wala pang serious. Wala pang serious. Sexy na yung content. Wala pang serious relationship. Sexy na. Serious relationship. Yun nga, yung nagka-baby ako na. 1 year old. From another... Hindi ko mag-get. Hindi na po bangkay. Totoo na po ito. Wag po. Ayun, sana naman. Ayun. Wala namang nag-hope na hindi umayos. Lagi namang hope tayo for the best. Ayun po kay Direk. Back to you, Direk. Okay, Direk muna. Direk, ano bang vision mo sa Cinepop? Will this be parang are you challenging Viva Max? Actually, hindi ko tinuturing na kalaban yung Viva Max. Ayoko maging kalaban yung Viva Max. Ayoko magalit sa akin si Boss Vic. Kasi unang-una, kaibigan ko yung mga Del Rosario. Pamilya turing ko sa kanila. Kaibigan ko sila Vincent, kaibigan ko si Val, kumari ko si Veronique, di ba? Ka-close ko rin si VR. And then malaki utang na loob ko kay Boss B kasi nung panahong umalis na ako sa ABS, ang sumunod na teleserye ko hanggang ngayon galing sa Viva, yung Lumod Ka sa Lupa. Tapos yung Totoy Bato na 2 araw lang yung pagitan. No, so parang tinitingnan ko lang kasi si Viva Max or si BMX na parang siya yung nag-trailblaze. Magkaiba kasi kami ng format Medyo traditional si BMX, which is not really bad kasi yun ang business model nila, Boss Big, dahil nagla-license din naman sila sa ibang bansa. I don't think na kung ganitong format sila, may la-license sila kung paano nila binibenta yung mga pelikula ng BMX. So, actually, bago ko sinimula ng Cinepop, nakipag-meeting muna ako kila Boss Big at nagpaalam ako sa kanila. Hindi ko alam kung nasaktan si La Boss, pero sana hindi. Kasi ang sinabi naman sa akin ni Boss Vic, syempre ano naman yan di ba? Parang free market, parang ganon. It's capitalism. And then, syempre lahat naman tayo, kung saan tayo magaling, yun yung pinupush din natin na maging negosyo natin, tama? Wala namang may monopoly of business sa atin. And I don't think naman na kung in-offer ko to kila Boss Vic dati,
pupondohan nila, di ba? Dahil meron na nga silang BMX, and ang pangako sa akin ni Boss Vic, never silang mag-vertical ng erotica, pero mag-vertical sila ng rom-com na ginagawa na nila ngayon. At saka ayoko mawala yung Viva Max, ayoko mawala yung BMX kasi masyadong challenge ang industriya ngayon. Alam nating lahat yan. Mas maraming platform para makapagtrabaho yung mga kasama natin sa industriya. Mas mabuti. Mas maganda nga dumami pa pagkatapos nasusustain lahat, di ba? So, yun po. Hindi po kalaban ni BMX si Cinepop. Player lang po siya sa ganitong industriya. Tsaka, pwede ay, ikaw, Bobby. Derek, kumusta ang viewership ng so far ng Cinepop? How would you describe yung Okay. reception? I'll be very honest na ang daming challenges na pinagdaanan ni Cinepop. Okay, yung una, actually nung kinausap ko si Direk Loren dati about the business, ang sabi niya sa akin, huwag ka nang pumunta sa OTT business, masakit sa ulo yan. Marami kang pagdadaan ng problema. Siyempre, matigas ulo ko. Diba? Si Direk Loren kasi parang kuya ko rin siya dahil ang tagal naming magkasama sa brother, tapos ninong din siya ng isa kong anak. So, from time to time, humihingi ako sa kanya ng advice. So, matigas ulo ko. Ang unang naging challenge namin ay yung platform na naipagawa namin ay madaling ipirata. Okay, so number one, piracy ang problema. Palagay ko hindi siya unique na problema ni Cinepop, problema siya ng buong industriya. Even Netflix siguro napipirata rin, masyadong magaling. Ang dami ko nang naging meeting sa mga cybersecurity teams, mga hackers, and ang isa lang naman ang sinasabi nila sa akin, kahit na maglagay tayo ng pinaka stringent na security features, mabibreak at mabibreak nila yung security features na yan. Pero yun na nga lang siguro ang pwedeng maging panawagan sa mga tumatangkilik sa mga napiratang mga content. Huwag natin suportahan kasi eventually mawawalan ng gagawa ng content kapag malulugi kami dahil sa pamimirata. Yung mga pirata na yan, hindi mo na makakausap ng tama yan dahil may sa demonyo yung utak ng mga yan di ba? Pera-pera lang talaga sila. So, piracy, yan ang unang papatay sa industriya. So, yun po. Mas mahirap yata piracy ngayon dahil online na. Mas mahirap po dahil tama po kayo online na. Unlike before, di ba? Ang piracy nanggagaling dun sa mga leak videos. Halimbawa, pinapa-edit, tapos yung editor, binenta yung content. Ganun lang dati. Ngayon, i-post mo. Nung una naming iteration ng platform namin, kasi totally, from ground up, pinalitan namin yung platform na ginagamit namin ngayon ay bagong platform totally. Tinapo namin yung nauna. So just imagine the cost of that, di ba? And yung mga sayang na contents namin. Ngayon, dati pag pinost namin after 10-15 minutes, nandun na sa mga pirated sites, nasa Telegram na, may nagko-clone pa nung website namin. So, yun po. And direct last question ko lang, yung kasi pag binasa mo yung Cinepop na pangalan, ang wholesome niya Pero you started with erotic na content. Do you see it parang expanding? And bakit start kayo ng erotic pa? Explain lang konti. But doon? Okay, I'll be very honest. Okay. We are targeting the niche market. Okay. Okay. Wala kaming laban kung magme-mainstream kami. Kasi alam naman natin na kapag mainstream ka, ang kinakailangan mo ay malaking budget, maayos na production value, malalaking artista. Yung magandang production value meron kami. Yung budget kaya kong paglaruan kasi director ako ng teleserye at pelikula, so kaya kong gawing mabilis na maganda. Okay, pero yung malalaking artista, alam naman natin ang sistema dito sa Pilipinas, 'di ba? Parang may damutan pagdating dun sa kalaban.
Ganyan yung mentality. Let's be totoo about that. Let's be honest about that. So, and sex sells. Totoo naman yun. Kasi kahit magpaka-ipokrito tayo, kahit sabihin natin na ay bastos, pero yung sex kasi, part kasi ng pagiging tao yun di ba? In the first place, wala tayong lahat dito. Kung magiging ipokrita tayo at sabihin natin hindi tayo nalibugan sa That's very true. buong buhay natin. Lahat tayo. Yung libog ay function ng pagiging tao. Ganun lang yun. Resounding yes, sir. Di ba? It's a family core. Ayun nga, sinasabi ni Apple, core ng family ang sex, di ba? Kasi kung ang mag-asawa ay walang healthy sex life, yung lalaki magtataksil, si babae magtataksil, o kaya magkakainitan ng ulo, magiging boring yung buhay. So, importante yung mga ganitong produkto, di ba? So, ako hindi ako nagpapaka-ipokrita. May market ang sex, may market ang erotica. Hindi naman porn kasi sa Cinepop. Hindi porn. Okay, hindi siya porn site, walang genitalya na pinapakita, and umiiwas kami pagdating sa mga issue ng exploitation. Una, bago kami mag-shoot, tinatanong muna namin sa mga artista namin, ano ang parameters, ano ang mga limitation. Kapag lumagpas doon, hindi namin gagawin. May mga instances pa na biglang nagbago yung isip. Sabi ko, okay lang yon. No hard feelings, pwede kayong umuwi. Kasi walang sapilitan. Di ba? For all we know, may kanya-kanya ring reason yung mga nag-aartista, yung mga nag-ubad, kung bakit sila kailangan mag-ubad. Ang importante sa amin, nire-respeto namin yung pagkatao at nakahiwala yung pagkatao nila dun sa ginagawa nila sa harap ng camera. Walang judgment sa amin. Even the body types, di ba? All sizes, minsan kahit ano itsura, okay lang. Basta kaaya-aya sa camera, magaling umarte, open sa Cinepop. Tsaka yung ibang culture direct, diba? Like, excuse me na po. Tsaka yung ibang culture pa doon lang sa kay direct. Kasi nagpupunta tayo sa Boracay. Nagpunta ako before yung di pa matao yung Boracay. Makikita mo yung mga kana, talagang topless lang ako sa beach. Tapos mga Pinoy lang yung OA. Pero yung mga kana, wala lang sila. Depende kasi sa kultura. Some of them, very liberated sa sexuality nila, and they are very well educated, so that's very important na message din siguro netong mensanas ni Eva sa mga kababaihan, to liberate their own senses, their own sexuality, to explore it and to have a power of it. Ganon. So, meaning Apple, wala kang parameters or ano ba mga parameters sabi mo or limitations? Meron po, kasi first time ko talaga to, as in first time. So, anong limitations Takot mo? ako, sobrang lahat. Ayoko, ganun ako, tago na ako. Kung ba't ganun? Yun, nung una sabi, tanggal ganun. Teka lang po, teka, hindi ko kaya yun. Ano ba yung una? Sabi ko, silhouette, at least silhouette. Ganyan. Tapos, yun, tiwala naman ako, syempre magagaling yung directors natin. Direk Albert, Direk Zyron, Direk Patrick. So, ginaid naman nila ako doon along the way. Kaya, sige na nga. Ganon. Okay. Magyayaya na rin ako. Uy, asa ka Direct ba Apple. dito? Kanina na-mention ninyo na babae ang mas maraming viewer, no? Bakit kaya? Yes po. According to data statistics po yan ng Cinepop talaga. Hindi lang. Mukhang lalaki. Based on analytics kahit ng Pornhub, even Viva Max nabanggit din sa akin to. Sa buong mundo, ang may pinakamalaking porsyento ng viewers or users ng Pornhub ay mga babae. Okay, sa analytics ng Cinepop, minsan 72% lumalabas babae ang user. I really don't know. Okay, siguro masasagot ng mga babae dito. Bakit? At mas mahaba silang manood ng ng porn. Meaning marami sila hindi masaya. Charot. Totoo. Masaya sa ano nila. Siguro mas nagbabase sila sa storya, hindi ko alam. I don't know. So what's your opinion? Okay. Yan na.
Go Direk. Ayoko namang sabihin na mas malibog ang mga babae kaysa sa mga lalaki, di ba? Kasi babae nakakailang ka, tuloy-tuloy. At teka, may perspective siya na si sige. Apple. Babae kayang Ikaw, Apple, baka mas kaya mo siya explain kaysa sa Based on my personal experience, wag niyo po ako i-judge. Oo. Tao lang din po ako. Ayun, kasi 'di ba? Let's accept the fact that reality ng babae, it's just an open tube na multiple, we can do it. But unlike sa guys na isa lang, and pag natapos 'yun, energy pa. I mean, what I mean, direct kayang magpangalawa, but kailangan ng humugot ng energy. Unlike babae na, sige, kahit tapos na yan, naka-open, ano lang naman tayo eh, di ba? Open, shallow, tube, and... So yun yung analysis. Hindi dahil hindi masaya yung babae. Hindi, sa akin palagay ko, ito naman kung sa usapin ng kultura, basically kasi ang mga Pilipina o yung kultura ng Pilipino, parang we front against dun sa pagiging sobrang open ng babae when it comes to acceptance na sex is part ng buhay, di ba? Kaya nga may double standard tayo eh. Kapag ang lalaki ay ng babae, pwedeng mapatawad. Gwapo siya, macho. Di ba? Gwapo, macho, di ba? So, pag lalaki, pag ang babae ay nagkamali, pok-pok. o kaya sanay siya sa hindi nagjojowa, puro FWBs lang or friends with benefits. Parang ang tingin natin sa kanya pok-pok, di ba? Stereotyping agad. Stereotyping kagad. Kumbaga may double standard tayo na sa tingin ko sobrang mali. Kasi sa buhay naman natin, patas-patas lang naman ang lahat, di ba? Including the genders. So, hindi masyadong nailalabas ng Pilipina ang kanilang sexualidad. So, naghahanap sila ng ibang platform or ibang avenue dahil hindi siguro nila napapag-usapan ng tama sa kanilang magulang, sa kanilang asawa, maybe, or sa mga kaibigan, for the fear na baka isipin na, ay, malayibog to, malandi to, puta to, pokpok to. So, may kasi, di ba? May opportunity ngayon. Ang daling i-access ng porn. Or ang daling i-access halimbawa ng mga platform kagaya ng Cinepop. So, imbis na ilabas nila yon kaharap yung ibang tao, inilalabas nila yon sa kanila lang sa pamamagitan ng panunood kasi doon sila nakakapag-explore siguro ng kanilang sensuality, doon sila natututo about sex, di ba? Or doon nila nairaraos yung kanilang libog, I don't know. Pero tingin ko yun. It's a cultural thing. Kasi bakit across the board yung mga Pilipina ay mataas na kliyente or consumer ng sex contents. Kailan siya mag-umpisa? Yung series, kailan mag-umpisa? Actually, ang series po ay lalabas mamayang gabi po. Bilis. Tuesday. Hindi po, sorry, bukas. Ayun. Bukas. Thursday. Subscription ba to, direct? Subscription po. Okay. Kinakailangan mo nang to access yung Mansanas ni Eva. Kinakailangan mo nang mag-subscribe and then 50 pesos lang kada isang content, kada isang episode. So mura lang po siya, budget meal kumbaga, pero yung quality siguro hindi naman pangit. Pwede rin siya ma-download tulad ng ibang movies pag Download kasi Sa Netflix. Try kasi ni Bob. Or offline. Oo nga, di ba bawal yun, direct? Hindi Kasi po. Hindi mo Hindi ma-screen. po. Meron po kaming actually yun yung nangyari sa una naming iteration ng platform. Pwede ma-screen direct. Pwedeng screen grab tapos ang dali na. Parang nagiging open source na siya. Hindi po siya ganun. Meron kaming mga security features na nag-prevent para wag siyang mangyari. Yung timeline lang po ng Cinepop, kailan po officially nagsimula? Yung tsaka yung mga shows na sinabi niyo. Actually, ang Cinepop ay nilaunch officially ng April 21 yata. Pero nag-stop kami hindi kami nag-stop ng operation. Nag-stop kami ng uploading para ma-prevent yung piracy. Habang tuloy-tuloy pa rin yun, ginawa namin yung bagong platform.
And then, nagsimula ulit kami ng September 19, parang soft launch lang. Etong Monday lang talaga kami actually nagsimulang mag full blast ng operation. Ito yung big push namin ngayong week lang na to. Mahirap po talaga siya, hindi siya madali. Pero yung subscribers nyo from 2021, na-keep pa rin ho ba yun? Ay hindi pa, ang subscribers namin, nagsimula lang kami ng April. April of this year. Ito talaga yung name niya, direct. Cinepop. Yung tanong mo nga, bakit masyadong wholesome? Actually, nag-isip lang kami during the meeting na ano yung magandang name, yung parang hindi naman ganun kabastos pero may double meaning. Okay. Sa mundo ng, alam niyo na, di ba? May tinatawag kasi na one pop, only pop, ganyan. So, yung sine, siyempre ang pinanggalingan niya ay cinema. So, yung pop kasi, pwede mo kasing isipin na yon or pop, part ng pop culture. So, pag pinag-combine mo, Cinepop siya. Kaya ang company namin ay Cine Popular Entertainment. So, kung madumi yung utak mo, isipin mo ay medyo bastos. Pero kung malinis yung utak mo, ay masyado namang wholesome. Pak. So, yun siya. Malinis yung isip ko. Compare. Charot. Sa age. Yung Si Bobby malamang hindi. nakaka-access. Paano naman po yung age? May KYC po kami, know your client. So, kapag below 18, hindi po talaga makakapasok sa platform namin. Question po kay Miss Apple. Yes po. Ano po yung natutunan niyo po sa sarili niyo doing this content po? Ano natutunan ko? Ano po yung na-discover niyo po sa sarili? Ayun, kaya ko pala parang more liberation for me as a woman, as a female. Parang kaya mo palang mas malabas yung sarili mo or mas maintindihan Express. mo kung bakit ganon. Kasi it's about story of manood ka na lang. It's about story of nag-input ako ng love life ko din talaga. So, yung mga past relationships ko nandun. So, paano ba kakulay ang love life mo? As in, So, madugo. Dugo. Mapula. Maalab. Lahat po ng sintomas ng pula. May violence Yun siya. din ba sa love life mo? Violence? Wala naman. Wala naman. Heartbreak. Yun lang, yung death lang siguro ng husband ko. Pero hindi naman siya. Ilang years kayo nung husband? 10 years. 10 years kami. So, ito yung time after siya mamatay? Ito. After na. Itong 5 mansa. years. Ito. Kailan ka nag-start na medyo sexy na yung content? Risk. Medyo po, kailan ako nag-start na medyo sexy yung content? Actually, kasi dahil may angst nga ako na I lost my husband, ang dami namin hindi na topic, at bawal i-topic kasi mag-asawa, diba? Na kailangan manahimik ka, si babae ka, okay ka lang. Oo ka lang ng oo, agree ka lang ng agree. Lalo na Chinese. May pagka-Chinese siya na Filipino. So very talagang Chinoy. grounded culture. So agree ka lang ng agree, manahimik ka para okay yung family. So ang tagal, ang dami kong angst for 10 years na ayun. So nung namatay siya, parang hindi ko na, ang dami kong hindi nasabi, ang daming hindi na close issue. Kaya nung nag-vlog ako, parang may gigil ako. So ang content ko lagi nun is sexy dancing, puro teasing, talagang sensuality, ganun. Parang all of me. It's all about me now. Because ang tagal ko siyang dinibdib eh. Ayok po. Sino ba nagtanong nun kasi? Ayun, joke. Parang sinuppress mo for the longest time. Yes, Yung oo. true stuff. Yes. Nagpaka-mother lang. Tapos nung nawala siya, hindi, this is me right now. O, ladlad, kaya ko to. Eh, sanay ako, lalo na tayo pag may asawa, di ba? May partner. Yun lang talaga yung leg natin. Doon lang talaga tayo umaasa sa partner natin. Ganun kasi yung Filipino culture. Na, which is good naman. But, meron din siyang downfall. Like me, nawalan. Hindi natin i-expect na namatay, di ba? So, yun yung downfall. Na paano pag nawala yan? Eh, yan yung full leg mo. Di ba? Yun. Yan yung masakit na part. Yun, natuto akong tumayo sa sarili ko talaga from that day. Before ba hindi ka self-sufficient?
Lahat talaga. Nakaasa. Nakaasa sa partner. O, anong gagawin? Okay, anong plano, lahat. Laging partner mo, asawa mo. Doon nga, parang naging, uli ako, parang, alam mo yun, bubot na pumukad ka doon kasi na-experience ko uling maging babae, maging sarili ko, magkaroon ng sarili kong decision, ganun. Na before, kailangan laging yung partner. Okay. Ganda. Parang naging dalaga ako ulit. Yun. Naging dalaga, nag-feeling. Bubot is Oo. bad ba yun? Parang si Natalie. Parang second life. Grabe naman yun. Second life. Grabe tayo, sir po. That's correct. Lalim kasi nun. I'm Erwin Santiago from Inquirer Bandera. Also a bubot. Ay, ganun po. Also a bubor. Yeah. 10 years ago. Nabumukad. Kasi kayo na kayo. Hindi, Apple, tanong ko lang, ikaw ba, kamusta yung naging experience mo sa paggawa ng love scenes? Ilan yung naging leading man mo dito? Dalawa ba? 5. Limang lalaki. Hindi isa, hindi po dalawa, hindi po Lima. 5. So, paano mo yun kinaya? Hindi ko po kinaya. Paano ko kinaya? Sa Direk, alam ni Direk yan. Inabot kami ng ilang take. Inabot kami ng madaling araw. Oo. Umaga nagsimula, madaling araw na rin. Hindi ko siya kinaya, pero the show must go on and yun nga, very professional mag-handle sila direct. So, nag-guide naman ako, sige, tinanong nila ako kung ano yung makaka-relax sa'yo, ano yung mga kailangan mo. Like, nahihiya ako. Direct, gusto ko yung light, medyo sana. Yun, silhouette tayo. Kasi talagang in-effort na nila yun. Hanggang magsimot. Lahat ng mga scenes na critical, jug. Naging soko. Lahat po ng critical scenes. Or ano yung tawag dun direct? Sensual scenes. Sexy scenes. Yun. Very assist naman sila. O, bawal, alis na kayo. Tapos, yun, nagawa namin. And then, si wardrobe naman very impromptu na. Pag, syempre, ka na, all out ka na, andyan, naka-ready. Yayakapin ka kagad ng towel para walang tsakolero sa paligid. Love it. Ano ulit yun? Ayan na po. Chocolate. What's that? Hindi, follow ko lang, Apple. Wala ka bang na-feel doon sa 5 lalaki na naka-eksena mo na parang nag-take advantage or something like that? Yun din yung curiosity ko before. Nung hindi pa ako nag-film, hindi ko pa na-experience yung bolder films like this. Yun talagang curiosity ko. Posibleng walang ganun. Meron yan, 1 million %. For me, yun yung sagot ko. Kasi nandun din ako sa upuan ninyo before. Wow. Sige po. Okay na po. Ayun. Pwede na po. Pwede na. Ayun, kumbaga, tinatapakan ko rin yung sapatos dati na ako yung nanonood lang ng gano'n na ano lang din ako. Si kaskas lang din ako noon. So, yun yung feeling ko dati na meron, imposibleng, walang mamamagitan sa magpartner na gano'n. Imposible talaga, 1 million %, sabi ko pa, ipupusta ko yung buhay ko. Pero yung pala, nung ako na-experience ko, ay, hindi pala, kasi naka-plaster nga kami. Mas grabe yung plaster. Okay lang ba ikwento yung ganun din? Ayun. So, ganun din sa male or female, ganun din. Alternate. Pati lalaki. So, pag nag-erect siya, talagang very professional talaga ginawa yung movie naman. Pag nag-erect yung egg, siguro ayaw na nila. Possibly, Masakit kasi yun. Yeah, in my part. Ayaw na nila kasi nung pinlaster yan, nakadapa, relax. Tapos, ngayon mag-e-erect ka, pinahirapan mo lang yung sarili mo, diba? Kaya ayaw na nila. Possibly, yun nga, i-filter nila yung makikita, yung bundok mo dyan, yung gano'n. Pag natanggal yung plaster, doon na jack na. Possibly gano'n. Yun yung thinking ko. Possibly. Yeah, pero nung actual na ginagawa, hindi mo kayang gawin yun. Kasi nga, pag nagkakaskasan din, kasi, yung mararamdaman mo, malaking body, Parang, okay. Ganun siya. Kinakwento ko. Ang honest. Like, walang breast exposure. Frontal, wala ba? Meron. Frontal. Ano niyo po? Meron lang. Okay. Gusto daw makita siya. Sige po. Manzana. Makita ko po. May
Hindi kayo mansanas. Direct. Ikaw ba yung Apple yung nag-viral? Sige. Sige. Parang yun na dapat. Oh, tanungin mo na. Dami pa. Sige, kayo. Sige, ikaw na nga. It's your time to shine. It's your time to shine. Pero sige po, tatanong ko lang po, coding question po dito. Kung nag-workshop daw po kayo before itong Leading men. Manic setup. Oh, Parang with intimacy. your leading men, para maging familiarize po Siguro kayo sa practice lang before the shoot. Ganun. Rehearsals. Practice. Eme. Paano yung practice? Paano niyo po, pinag-uusapan niyo po ba ng co-actors niyo kung paano po yung atakan niyo dito sa gantong eksena? Yes, bulungan po kayo talagang teamwork din. Doon naman ako very ang tawag dito, natutuwa sa Cinepop family kasi yung mga niline up din sa akin na parang una sabi ko, Direk, ang babata naman ng mga yan. Lola na yata ako nila. Hindi, yan yung yan yung face card mo. Birthday, okay. Happy birthday. Ang tawag doon, Direk, yun yung May tanong ka. Meron. Bagay sa'yo. Bagay. Yun yung mga yun, bagay, kabagay. Sabi ko yung mga medyo naman, mas mature. Sabi, hindi, yun yung mga paano nag-screen test tayo eh. Yun yung sabi na Direk. Okay, Direk. Miss Apple, question ko lang din po. Kasi parang kanina sabi nyo may mga limitations din kayo, pero pagdating kapag may girls to girls na eksena, okay ba sa inyo yun? Yeah, nagawa na rin naman po namin yung girl to girl. Meron, yung kwento ni Mrs. Ramos. Meron din ganun dito direct. Meron po. Nagki-cater din tayo sa girl to girl at saka boy to boy ba? Yes po. May mga pelikula kami or content na may mga G2G or BL. Kasi syempre hindi naman kami limiting na parang or very exclusive lang na dapat yung typical lang na babae lalaki. Alam naman namin na meron ding halimbawa yung mga members ng LGBTQ+ IA, di ba? Kailangan din namin i-cater yon. Otherwise parang binabasag na namin yung konsepto namin na dapat merong sexual liberation sa tamang paraan. And nung sinabi nyong erotica, gaano po ka-erotica yung erotica? Actually po mamaya kapag kaya ba natin mag-play mamaya? Play tayo mamaya ng isang Pero in your words po. Hindi po kami lalagpas sa kung ano po yung pinapayagan ng ating hindi MTRC. We are not covered by MTRC. Ratings. Ng aming ng ating sense of morality. Self-censorship kayo. Parang ganon. Self-regulation. Tapos yung lahat ng ginagawa ng mga artista namin ay ginagawa nga nila base sa kung ano yung pinapayagan nilang gawin. Siyempre, di ba? It's a visual medium. Kailangan, dahil gusto mo ng erotica, dapat titillating siya. Dapat nakakalibog siya. Kung hindi mo aayusin or mag-hold back ka, dahil iniisip mo, ay baka ma-offend si Manang. Di ba? Baka hindi siya yung audience namin. So, yun lang. Pinupush namin pero hindi kami lumalagpas sa kung ano yung tama at mali. Last question ko po. Yung ibang streaming platform po kasi na ganito rin yung genre, nagkaroon din ng times na ipatawag din po sila ng mga ahensya ng gobyerno po. Kapag ganun po yung nangyari sa inyo, ano po ang measure na i-consider ninyo? Siyempre, kailangan din natin silang pakinggan, di ba? Kasi it's a government agency or government agencies. Siguro lahat naman yan nadadaan sa tamang pag-uusap. Diba? Tamang meeting of minds. Kagaya lang nung nangyari sa BMX, ilang beses na rin naman silang naipatawag. Kaya nga idol ko sila, diba? Idol ko si BMX. Meaning, sila yung sinusundan ko or ng Cinepop. Hindi kami lumalagpas sa kung ano yung ginagawa nila. Ayaw naman namin makapag-antagonize masyado. Kaya nga, yung mga topic namin, hindi namin tinatakal yung issue ng religion, issue ng politics, issue ng incest, yung mga ganyan. Yung mga exploitative na issue,
we don't do that. Ayaw din namin ng mga issue about yung mga minors na involved. We don't do that. May self-censorship din kami. Okay po. Thank you po and congrats po. Thank you. Okay, no more questions. Ay, Si Hana, may tanong si Hana. Sige. Si Salvi meron, no? Salvi yan. Killer question. Sabi, kanina pa siya nag-iinit. Ikaw si Derek. Si Hana po sa Inquirer. So, ask ko lang po kasi, di ba syempre may mga moments na akala mo comfortable ka, pero when you're doing it now on sa mismo eksena, para kang nagiging awkward or para kang nagiging nervous kung saan niya dadalhin kunwari yung paghawak. Like, yung sa akin ko pala to. How do you parang remind your process ko na parang may certain limits sa saan